sasapit ang buwan ng Pebrero, isa ka rin ba sa mga nagtataka kung bakit ito lamang ang buwang binubuo ng 28 araw at nadaragdagan lamang ng isa tuwing ika-4 na taon? Alamin po sa aking report. Ang kalendaryong ginagamit natin ngayon ay tinatawag na Gregorian calendar na mas kilala rin bilang Christian calendar na inintroduce ni Pope Gregory XIII noong 1582. Ngunit bago gamitin na ang nakagawian nating kalendaryo, una-munang ginamit ang Julian calendar. Kalaunan, napansin na hindi ito ganap na tumutugma sa aktwal na pag-ikot ng daigdig sa paligid ng araw, ang tinatawag na tropical year. Dahil dito, kinailangang itama ang sistema ng pagbibilang ng mga araw. Pero bakit nga ba may 28 days lang ang buwan ng Pebrero? Noong panahon ng Ancient Rome, may 10 buwan lang sa kalendaryo. Nagsimula ito sa Martius o March hanggang Decembris o Disyembre. Wala pang 11th o 12th months noon dahil itinuturing ang taglamig bilang panahon na mahina ang ani, kaya hindi ito mahalaga para sa kanila. Ngunit nang maupo ang ikalawang hari ng Rome na si Numa Pompilius, binago niya ang sistema. Sinunod niya ang lunar cycle na may 354 na mga araw. Pero dahil itinuturing ng mga Romano na malas ang even numbers, ginawa niya itong 355 days, isang odd number. Sa panahong ito, idinagdag ang 2 buwan, Januarius at Februarius. Ang mga buwan sa kalendaryo noon ay may 29 o 31 days lamang at puro odd numbers ang bilang ng araw dahil itinuturing itong maswerte. Ngunit may natira pang 28 days. Inilagay ito sa buwang Februarius dahil ito ang huling buwan noon at kinonsidera rin ito bilang unlucky month dahil even number nga ito. Mas mabuti raw na isang buwan lang ang malas kaysa isang buong taon. Ngunit may problema. Ang daigdig ay umiikot sa araw sa loob ng 365.24 days. Dahil 355 days lang ang kalendaryo, unti-unting nawala sa tamang tugma ang mga buwan at mga panahon. Dahil dito, pinalitan ni Julius Caesar ang sistema at ipinatupad ang Julian calendar na nakabase sa solar calendar ng mga Egyptian. Ginawa niyang 365 days ang isang taon, may 30 at 31 days ang mga buwan at inilipat ang Januarius at Februarius sa simula ng taon. Pinanatili ang Pebrero na may 28 days, ngunit dinagdagan ng isang araw kada 4 na taon. Ito na ang tinatawag natin ngayon na leap year. Sa kabila ng paniniwala noon na malas o swerte ang bilang ng mga araw o buwan, napatunayan ng kasaysayan na ang kalendaryong ginagamit natin ngayon ay hindi basta nabuo. Ito'y bunga ng mahabang panahong pag-aaral, paniniwala at kultura ng sinaunang sibilisasyon. At sa paglipas ng panahon, nabago man ang paniniwala, nananatili pa ring gabay ang kalendaryo ng ating araw-araw na pamumuhay. At sa huli, hindi petsa o ang buwan na nagtatakda ng ating kapalaran. Mas malaki ang papel ng ating mga desisyon, mga hakbang na ating pinipili at mga pagkakataong ating pinaghahandaan. Kaya naman, samahan niyo po kaming muli sa susunod na segment ng If You Know, You Know dito sa 13 sa Tanghali. Dahil, the more you know, the better.